Bago yung mga bad news. Good news po muna. Ito po, inciting to sedition na complaint laban kay BP Sara ng NBI, binasura po ng DOJ. Ayan. Totoo naman po na karapat dapat pong ibasura. Ang ibig sabihin po kasi ng inciting to sedition, ikaw po ay nananawagan na pabagsakin yung pamahalaan, no? Nananawagan ka na magkaroon ng rebellion, nananawagan ka na pabagsakin yung gobyerno. Yan po yung inciting to sedition. Kinasuhan po siya ng NBI dahil yun daw pong mga sinasabi niya laban kay BBM na ipapagurgur niya, etc., inciting to sedition daw. Kaya maraming salamat, nakakita pa rin tayo kahit papano sa kabila po ng lahat ng sunod-sunod po na pagsasampa ng mga kung ano-anong kaso. Ngayon po nalalantad po sa atin lahat kung ano lang po yung mga inirereklamo nila kay BP Sara. So mga positive, tinatanggap po natin yan. Ayan, binasura po ng Department of Justice ang reklamong inciting to sedition na inihain ng NBI laban kay Vice President Sara Duterte. Ito po ay nag-ugat sa umano'y pagbabanta ng BC laban kay na President Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayan, the DOJ dismiss NBI complaint saad ng counsel ng BC na si Paul Lawrence Lim. Kinumpirma naman ng BP Sara Camp ang Ito po, kung good news po yan na binasura po, bad news naman po kasi kinumpirma rin po na naghain naman ng DOJ ng tatlong 3 counts of grave threats laban sa BC Presidente sa Quezon City Regional Trial Court. So, bagamat natutuwa po tayo na dinismiss po, kumbaga dinismiss na isang kaso, nagsampa na naman po sila ng panibagong kaso. This time naman po ay grave threats. Pero wala po yan dahil ang grave threats po, pagkakaalam natin, fianceable yan, makakapaglingkod pa rin po bago matapos yung kaso na yan. Ang pinagtataka lang po natin dito, halos ganyan din po, no? Ganyan din po yung mga isinampa sa kanya sa impeachment eh. Parang sinampahan nyo na ng kaso sa impeachment, sinampahan nyo pa ng kaso sa Quezon City Regional Trial Court. Talagang pare-pareho lang naman yung kinakaso nyo. Pare-pareho lang naman yung mga tagpo o yung mga pangyayari. Kaya dapat ipagbawal na po to na pag nakasalang na po sa impeachment yung isang high official, bawal na po siyang kasi, di ba? Hindi po ba yung kinakaharap niya na yan, yan rin yung sinampa sa kanya na grave threat, yan din yung sinampa sa kanya sa impeachment? Kawawa naman yung BP Sara natin. Kung kakasuhan nyo na, kinasuhan nyo na sa impeachment court, kakasuhan nyo pa sa mga regional trial court. Wala, ibig nyo sabihin, halimbawa po, napatunayan po siya na walang pagkakasala ng impeachment court, tapos may kaso naman siya sa regional trial court. Mahirap po yun, kaya dapat gumawa ng batas na once na ang isang tao nasampahan na ng kaso, hindi naman sinasabi na hindi na pwedeng magsampa. Ang ibig lang sabihin, dapat wag naman sabay-sabay yung pagsasampa ninyo. Grabe naman. Halatang ginigipit, kaya lang tinatawanan lang talaga kayo ni BP Sara. Ika nga, papalapit tayo sa eleksyon. Nawawala na po ng silbi yan, no? Yung mga panggigipit nyo kay BP Sara, nawawala na po ng silbi. Okay. Ito po ang nakakatuwa, isa pang taong nakakatuwa.
Ortega. Si Ortega. Kilala niyo si Mama Monchang Ortega. Mama Monchang Ortega. Iginiit na magandang pondohan ulit ang mga flood control projects. Maganda po na pag-usapan, maganda po na ayusin yung implementation at balikan po itong mga ganitong klase ng proyekto. So nananawagan po si Ortega na pondohan nyo na naman ulit yung flood control. Yan po yung ating yan yung problema natin, no? Hindi pa nga po natatapos yung problema natin. Epektibo ba ang flood control? Ang trilyon po ang ginastos natin, bumabaha pa rin. Tapos hindi man lang nyo imbestigahan. Bakit ayaw nyo imbestigahan man lang? Kung epektibo ba bago nyo uli pondohan? Pupondohan na naman. Wala po akong problema sa pondo eh. Pero papanagutin nyo muna yung mga nagnakaw dyan. Ikalawa, mag-aral man lang kayo kung effective ba talaga. Nakatulong ba talaga yung flood control nyo? Kasi po kung nakatulong yan, hindi po tayo nakakakita ng baha na ganito. Isa pa sa kinakatwiran ni Dizon, ano daw, dekada na yan eh. Dekada ng problema yan. Hindi natin makukuha sa overnight yan. Bakit pa tayo nagpupondo kung yun lang ang ikakatwiran nyo kada babaha? Ibig sabihin, normal lang din pala. Wala po palang pagkakaiba yung may budget ka ng trilyon sa flood control at at wala kang budget. Bago po kayo manghingi uli ng pondo sa flood control, pwede po bang may managot muna? Pwede po bang may mapakulong muna? Pwede bang mag-imbestiga muna kayong mga taga House of Representatives? Katwiran ni Sandro Marcos, paano kami mag-imbestiga? Mga involved, mga kabaro namin. Hindi raw sila mag-iimbestiga dahil mga congressman daw yung tinuturo na mga posibleng mastermind. Bakit nyo inimbestigahan si Congressman Miao Miao? Hindi ba siya congressman? Ano naging resulta ng investigasyon nyo kay Miao Miao? Tinanggal nyo si Congressman Barsaga bilang congressman. Bakit yung nagsasabi na mga maraming magnanakaw sa inyo? Di ba yan yung kaya nyo tinanggal yan, nagagalit kayo dahil nagsasalita siya na puro kayo magnanakaw? Nakakasira. Si Barsaga pa yung nakasira sa House of Representatives eh. Baliktad talaga. Alam nyo, ito muna kay Edo Manzano. Magandang araw po, sabi ni Edo Manzano. Sa mga yumaman sa flood control, sana dry kayo, komportable at enjoy na enjoy sa perang hindi naman sa inyo. Kami na po ang bahalang lumangoy. Edo Manzano. Buti pa si Edo Manzano. Nakakaisip ng ganyan. Okay. Pahapyawan po natin to si Vince Dizon. Ganito po kagrabe tong tao na to. Hindi, eto, sa sinabi po ngayon ni Dizon, parang wala na pong kalutasan eh. Tignan nyo po before, nung katatayo lang nitong anong tawag dyan, yung rehab, EDSA rehab. Nung katatayo lang po, kayayari lang po ng EDSA rehab. Sabi ni na ito po ay pinagmalaki po ni Dizon na ito po ay pangmatagalan dahil matibay tong aspaltong ginamit nila. Pagkatapos po, nung nasira po agad, napamura. Wala namang epekto yung mura mo. Ang tanong, lang yan, di ba? Part 1 pa lang po na rehab. Ibig bang sabihin, itutuloy mo pa rin, same. Kasi ang tanong dyan, walang pananagutan eh.
Buti pa yung mga nabanggang mga bus. Pag may nagbanggaan na bus, isang bus lang po ang nakipagbanggaan, isususpend po lahat po ng mga pag-aari ng prangkisa nung may-ari ng bus na yun. Ganyan po yung kalakaran dyan, di ba? Until na maimbestigahan na sumusunod yung prangkisa sa tamang paggabay sa kanilang mga driver. Bakit? Ang tanong, bakit hindi mo man lang pala suspendihin? Kasi part 1 lang yan eh. Sila pa rin yung gagawa ng part 2, rehab, part 3, part 4. Ang tanong po, bakit hindi nyo man lang suspendihin? At ipaubaya na po, ipabid na po sa iba. Kasi wala po silang, ikaw pa nangangatwiran, magmumura ka kunwari, tapos sasabihin mo na ipapaayos, pagmamalaki po pa na hindi gagastos ang pamahalaan sa pagpapagawa. Alam mo, Vince Dizon, pag ganyan lang ang katwiran mo, di kada masisira lang ipapaayos until matapos na yung termino. Meron lang pong time yan, hindi naman po habang panahon nila ayusin ang libre yan eh. Ito ngayon ang sinasabi na ni Vince Dizon. Ang number 1 na kalaban ng asfalto ay tubig. Kapag ang tubig ay naiwan kahit na ilang oras lang yan, ito araw ang binilang, talagang masisira yan. So ikaw na ngayon na nangangatwiran dyan sa kapalpakan. So anong gagawin natin? Ipagbawal ang ulan? Kasi ano po yung anong gusto mong palabasin na hindi natin talaga kayang malutas yan kasi may tubig eh. Kaaway ng tubig ang asfalto, sabi niya eh. Kaaway ng tubig ang asfalto. So kung pag may tubig, masisira yung asfalto. Anong gagawin natin? Ipagbabawal mo ang ulan sa EDSA? Pwedeng umulan sa ibang parte pero wala sa EDSA? O lalagyan mo ng bubong. O mas malaking pera yan. Bububungan ng EDSA para hindi maulanan. Ngayon lang po ako nakarinig ng katwiran na imbis na magalit ka sa kontraktor o sa mga tauhan mo sa DPWH. Puta na, anong ibig sabihin? Habang buhay po yan, kada uulan, mabubutas yung mga nirepair nila. Pagkakaalam naman namin sa EDSA, mas matanda pa po sa amin yung EDSA na yan eh. Lagi po yan may mga, sa inyo lang nga nagkaroon ng tinatawag natin na malaking issue yung EDSA rehab eh. Hindi naman po malaking issue yung EDSA rehab na yan noong araw eh. Sa kawalan po ninyo ng proyekto, pati yung repair ng EDSA, nilagyan nyo ng pangalan EDSA rehab. Ang tawag dati dyan, repair. Nire-repair yung EDSA. May butas eh. Sa inyo, putya, ang daming mga press conference. Eto, ang ating EDSA. Alam mo, unahin mo, kaya yung utak mo kalta-kalta, ang unahin mo, Dizon, payo ko lang sa'yo, mag-aral kang dumahak. Nagsisimula lahat ng kamalasan natin dyan sa dahak mo na hindi mo mailabas-labas. Ang kalangal. Gumanon ka lang, tapos idura mo. Tanggal ng peste. Kaya hindi tayo, ako naniniwala talaga ako, nagdadala kayo ng mga kamalasan. Idahak mo yan. Kada magsasalta. Hindi po ako naniniwala kasi nakita nyo ba yung North Expressway? Alam ko, asfalto din yan eh. Nauulanan din. Nauulanan ba yung NLEX?